Eto, mainit-init na balita. Senate President Tito Soto posibleng ipakulong ng Supreme Court kapag hindi nagustuhan yung kanyang magiging palusot tungkol doon sa mga pinagsasabi niya nung nakaraang magdabas nga ng desisyon ng Supreme Court tungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kung yung maalala, di ba, ibinasura yan ng Supreme Court, unanimous, 15-0. Hindi dumaan sa tamang proseso o due process yung impeachment. Hindi yan nagustuhan ni Senate President Tito Soto, kaya nagbitaw siya ng mga hindi magandang salita. So ito po yung balita kung saan nga ay pinasasagot siya ng Supreme Court tungkol dito sa isinampang kaso ng mga abogado na tulad nila Atty. Topacio at ni Atty. Respicio, dahil nga dun sa mga remarks ni Senate President Tito Soto na sabihin natin masyadong hinahamak ang ating Supreme Court. Kaya nag-file sila ng kaso para ipakontempt itong si Senate President Tito Soto. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Senate President Tito Soto kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa pagkontra sa desisyong nagbasura sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula Korte Suprema at ni Radio Patrol, Steve. Yes, Tony, may 10 araw si Senate President Soto para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogadong humiling sa Korte Suprema. Napatawan siya ng indirect contempt kasunod ng pahayag ito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga petitioner ang mga abogadong taga-suporta ni VP Sara na sina Harold Respicio, Ferdinand Topacio at iba pa, na nauna ng iginit ang hindi paggalang ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang maghain noong Pebrero, hindi dahil co-equal branch ang Senado at Korte Suprema ay maaari ng baliwalain o questionin ang pasya ng pinakamataas ng hukuman. Kinumpirma rin ng Supreme Court spokesperson Atty. Camille Sumaiting na ngayong araw lang naipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8 at inaasang makatanggap sila ng sagot mula sa Senador sa May 14. Yan ang balitang kumpirmado. So yun po 10 araw yung binibigay kay Senate President Tito Soto para sagutin yung reklamo sa kanya ng mga abogado tungkol nga rito sa mga nilabas ng mga salita nung naglabas nga ng desisyon yung Supreme Court para ibasura nga yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero ano ba yung mga pinagsasabi ni Tito Soto ng mga panahon na yon na hindi kumbaga ikinidismaya ng mga abogado para magsampa sila ng reklamo laban dito kay Senate President Tito Soto? So balikan po natin yung mga panahon kung saan nga unang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at ito yung naging sagot o naging kumbaga yung remarks ni Senate President Tito Soto tungkol dito sa pagbasura nga ng impeachment. Mainit na yung pinag-uusapan ng desisyon ng Korte Suprema na tuluyang pawalapis ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dismayado sa desisyon, si Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit dismayado si ST Soto sa desisyon ng Korte Suprema? Gigi, pinahirap daw kasi at binago ang proseso ng impeachment base sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, quote tila ba naging impossible dream na raw yung impeachment process dito sa loob ng ating bansa. Kung pagbabasehan kasi itong final decision, itong recent decision ng Korte Suprema sa impeachment complaint na laban kay VP Sara Duterte, nagdagdag sila ng tila ba mga kondisyones para masabi na constitutional ang isang impeachment complaint. At dahil nga nagdagdag sila, ang pananaw dyan ni Senate President Soto, tila ba na bago yung ilang probisyon ng saligang batas na tumutukoy sa impeachment process. At yan yung pinalaga ng leader ng Senado. Tahasang sinabi ni Senate President Soto na walang kapangyarihan at walang otoridad yung mga maestrado na baguhin anumang probisyon sa loob ng saligang batas kahit pa yan yung parang effect lang ng kanilang desisyon dito sa impeachment process. Ang tanging may kapangyarihan na mag-amyenda ng konstitusyon ay ang mga miyembro ng Kongreso. Kaya ang sinasabi ni Senate President Soto, kung ganyan lang ang nangyayari, ituloy na lang talaga
talaga yung pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya kung dati ayaw daw niya yung charter change, ngayon bukas na raw siya na suportahan yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. Talagang, ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we So yun, pinaparatangan niya Supreme Court na pinahihirap yung impeachment. So parang impossible dream na raw. Tapos parang binabago yung procedure. Pero nakakalimutan kasi rito ni Senate President Tito Soto yung separation of powers. So ano ba yung kinabibilangan niya na Senado, di ba? Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Ngayon, na Supreme Court, ang trabaho nila is i-interpret yung batas na ginawa nitong House of Representatives, tsaka nitong nung legislative, na kinabibilangan nitong Senate, ng Senate, di ba? So, siyempre, since tumakbo o nag-file ng motion yung kampo ni VP Sara regarding nga ito sa constitutionality ng impeachment. So, yun ang trabaho ng Supreme Court. So, para linawin kung ano yung nakasaad sa batas. So, siguro, sa palagay ng Supreme Court, hindi naman pwede basta-basta na lang magsampa ng impeachment para tanggalin yung isang impeachable officer, especially President at Vice President. Dahil yan ibinoto ng tao. So, elective official sila ng bansa natin. So, especially VP Sara. Almost 32 o 36 million ang bumoto sa kanya. Tapos i-impeach lang siya ng ilang mga kongresista at saka ilang senador. So parang hindi naman makatarungan 'yun. So kaya ginawa rito ng Supreme Court, inayos lang nila yung tamang proseso para sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo sa nangyari ngayon sa House of Representatives, talagang dumaan sila sa tamang proseso sa palagay nila. Pero kahit pa man, nagsampa pa rin ng petition yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil may nakikita pa rin silang butas doon sa ginagawang impeachment trial or hearing doon sa Kongreso. So, yun naman talaga ang trabaho ng Supreme Court. Kung merong hindi pagkakaunawaan pagdating sa pag-interpret ng batas, sila yung mananaig. Kaya nga 'di ba sinunod ng House of Representatives at ng Senado yung pagbasura doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi makatarungan yung mga sinasabi dito ni Senate President Tito Soto sa palagay ng mga abogado na nag-file nga ng petition para ipakontempt ito si Senate President Tito Soto. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. I will not push, I will support. At may specifically yung hindi nagustuhan ni Senator Soto kasi ang sinasabi niya chacha, parang tatalo na agad doon. Pero 'di ba sa isang banda, kung ayaw nung top level ng mga politiko dito sa isang nakaupo, madali nilang pa-impeach kasi magkasama-sama lang sila eh. So, ang takbuhan naman, Supreme Court. 'Di ba parang ano ba talaga yung gusto nila mangyari? Ano yung specifically hindi niya nagustuhan dito? Medyo marami-rami, Jiggy ha. Bagamat aminado, Senate President Soto, hindi niya pa nababasa yung buong desisyon ng Korte Suprema. Snippets of it lang. Pero, for example, bigyan kita ng halimbawa, Jiggy ha. Isa sa mga inaayawan ni Senate President Tito Soto, yung sinabi doon sa desisyon na dapat sa draft impeachment complaint pa lang na ihahain sa Kamara, meron ng kalakip na mga ebidensya. At yung mga ebidensya na yan, Jiggy, dapat daw sapat para sabihing may basihan yung impeachment complaint. So, pangatlo, dapat daw mapamudmod yung mga ebidensya, dokumento at impeachment complaint na yan sa lahat ng miyembro ng Kamara
bago pa sila magbotohan. So dyan pa lang, sinasabi na Senate President Soto, hindi ba sobrang hirap nang iusad ng impeachment complaint dahil dyan sa mga dagdag na mga requirements o requisitos na yan. Kaya hindi raw niya So, tinan nyo yung logic dito ni Tito Soto. Pinahirap daw dahil sa binigay na kondisyon o procedure o sabi natin yung panuntunan ng impeachment. So, kailangan bago magsampa ng reklamo, kailangan may malinaw na ebidensya. So, tama nga naman, di ba? So, elective official ang Vice President Sara Duterte. Tapos i-impeach mo lang ng ganong kabilis ng parang idadaan mo lang sa chismis. Pinaratangan, wala namang ebidensya, i-impeach. So, napakadali ng gustong mangyari ni Tito Soto. Bakit? Ano bang rason? Siyempre, kung sakasakali nga naman na matanggal si Vice President Sara Duterte, sino ba ang pwedeng pumalit na Vice Presidente? Base sa konstitusyon natin, mamimili itong presidente natin na si Bongbong Marcos kung sakasakali nga ma-impeach si VP Sara. It's either si Martin Romualdez, nung time yan kasi si Martin Romualdez pa yung Speaker of the House, tapos si Tito Soto naman yung Senate President. So, either sa dalawa yung pagpipilian para maging Vice President. So, kaya gustong-gusto ni Tito Soto na mapadali lang yung proseso ng impeachment para meron siya pagkakataon kasi natalo to bilang presidente. Diba? Kaya gustong-gusto nitong maging Vice President or maging Presidente sa pinakamabilis na paraan. Kasi alam niya kung dadaanin sa eleksyon, hindi siya mananalo. Kahit siguro sa panaginip niya, hindi siya mananalong Vice President or Presidente. Kaya ang sabihin natin ito, pinakamabilis na option para makuha niya yung posisyon na yon, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya yun yung isa sa mga kinaiinis niya na naglatag ng maayos na procedure yung Supreme Court para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, dahil nga binasura yung impeachment, lumabo na yung kanyang panaginip, yung kanyang pangarap na maging Vice President o maging Presidente. hindi raw niya maiwasan isipin na baka may ibang agenda yung mga maestrado kung bakit ganito yung gawi nung kanilang desisyon kaugnay sa impeachment process. Tatandaan natin, kabilang sa mga pwedeng ma-impeach ay mga maestrado. Baka daw makinabang, may tanong sa kanya, pwede bang makinabang yung mga maestrado sa mas mahirap na impeachment process para mas mahirap din silang ipa-impeach? Narito ang pahayag ng Senate President Tito Soto. Mahirap magbintang pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. My thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang So dito gumagawa ng chismis itong si Senate President Tito Soto na kaya daw pinahihirap yung impeachment para ang makinabang din itong mga Supreme Court judges kasi kasama sila sa mga impeachable officer So parang pinalalabas dito ni Tito Soto para hindi kagad matanggal itong mga Supreme Court judges, ipahihirapan nila yung pagiging yung procedure ba ng impeachable ni Vice President Sara Duterte para yun din yung susunding na panuntunan para i-impeach yung mga Supreme Court judges. So nakikita nyo, walang ebidensya, puro chismis ang ginagamit ni Tito Soto. Kaya ayaw niya yung mahirap na proseso, gusto niya yung mabilis lang para kung gusto niyong palitan, ganun-ganun lang, di ba? ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Ngayon, anong pananaw ng ibang mga senador tungkol sa usaping ito? Para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat igalang itong naging desisyon ng Korte Suprema. Agreement sila o hindi, dapat irespeto. Ano man yung huling, kumbaga, last say ng SC dito. Sinasabi nga ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi sila tinawag na gods of Padre
for nothing. Para naman kay Senator Amy Marcos, na alam naman natin, kaalyado ni VP Sara Duterte, sinasabi niya, tagumpay ng rule of law itong recent SC decision na ito. Patunay lang daw, gaano man makapangyarihan ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi sila above sa Constitution. At bagamat wala Mabuti pa tong si yung tropa pips niyang si Ping Lacson, yung pananaw niya tungkol sa desisyon ng Supreme Court, igalang, is yun talaga naman ang tama Diba? So, kung ano man yung maging desisyon, tanggapin natin. Although, sige, pwede ka maglabas ng yung saloobin tungkol sa desisyon kung di man lang pumabor sa iyo. Pero kailangan tanggapin mo kasi Supreme Court pa rin Tulad yung nangyari sa pagbasura ng first impeachment. Diba? Whether they like it or not, kailangan nila tanggapin na binasura yung impeachment. Kaya di balik tayo sa square one uli, back to the drawing board, pag-isipan ko paano i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ganun lang naman yun So, tama yung sinasabi ni Ping Lacson. Yan natin yun, na respetuhin natin yung naging desisyon para at least, di ba, nandun pa rin yung separation of power. Kasi kung ang masusunod lang dito, kung yung gusto ng mga nasa legislative tulad ng Senate President, para saan pa nagkaroon tayo ng Supreme Court? wala na nga daw shortcut sa pagpa-file ng impeachment complaint, nasisiguro din daw ng senadora na by February 6, merong magpa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil yan yung pagtatapos ng one-year bar rule. So yan muna ang latest, Chigi. Balik sa'yo. So yun po yung naging mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Kaya siya sinampa ng reklamo sa Supreme Court ng indirect contempt. Ngayon, ito yung mga naging paliwanag ng mga abogado na nagsampa po ng reklamo sa Supreme Court sa pangunguna ni Atty. Topacio, bakit nila kinasuhan ng indirect contempt itong si Senate President Tito Soto. Po namin mga petitioner kasama ng aming abogado si Atty. Jose Arturo Topacio III sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema, parang inamend na ang Constitution. Yung pala, ano pa ba lang, bukod pala doon sa balitang lumabas, meron pa palang mga binitawang mga salita itong si Tito Soto na medyo talaga nakaka-insulto, na hahamakin mo nga naman yung mga Supreme Court judges. Take note Supreme Court, so ibig sabihin, hindi basta-basta yung mga Supreme Court, yung nakaupo dyan. Although may mga pa rin dyan, may mga sabi natin mga mahihinang klase tulad nila Antonio Carpio, yung retired na. So, meron pa rin naman nun, pero at least hindi naman sila makakarating sa ganyang posisyon kung ito ay mga bipitsugin. So, kung ihahambing mo nga naman sila sa mga first year law student, medyo talagang hindi maganda pakinggan yan, especially sa mga abogado na mga officer of the court ang tawag sa kanila, na ginagalang nila Supreme Court tapos hahamakin lang ng isang tao na hindi naman abogado. So talaga nakaka-insulto yun. Ng konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwedeng bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado,
o ang mababang kapulungan. So what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyanin. The power of So yun, very well said, galing kay Atty. Topacio. So pinaliwanag niya kung bakit nila sinampahan ng kasong indirect contempt itong si Senate President Tito Soto. So abangan po natin after 10 days kung ano yung magiging palusot ni Senate President Tito Soto at kung magiging katanggap-tanggap ba yun sa Supreme Court para hindi siya ipakulong. Kasi kung hindi magiging katanggap-tanggap yun, hindi nagustuhan ng Supreme Court yung mga palusot niya, baka siya yung kauna-unang Senate President. Hindi pala siguro. Malamang pangalawa kasi balita natin yung tatay pala nito o tatay o lolo ni Senate President Tito Soto pinakulong din ng Supreme Court dahil sa parehong kaso. So yan na nga abangan po natin kung ano yung magiging kahinatnan nitong petition na to since meron ng 10 days na binigay para magpalusot itong si Tito Soto. So abangan natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.